Alamin naman natin ang mga naging kaganapan sa mundo ng international sports scene sa reporter TV Justin Ilano. Patuloy pa rin ang bakbakan ng mga koponan sa Round 2 ng 2026 NBA Playoffs ngayong araw. Muling bumawi ang San Antonio Spurs kontra sa West rival nitong Minnesota Timberwolves sa kanilang ongoing West Semifinals match-up. Isang 126-97 blowout win ang naiuwi ng Spurs matapos ang revenge game ni reigning Defensive Player of the Year Victor Wembanyama nang gumawa ito ng double-double 27 points kasama ang 17 huge boards, 5 dimes at 3 rejections. Isang 20-point night naman ang iniwan ni Wolves star Anthony Edwards habang tiglabing 7 puntos ang pinukol ng frontcourt duo ni Julius Randle at Jaden McDaniels. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng koponan para muling makatungtong sa West Finals. Magaganap ang Game 6 ng serye sa darating na Sabado, May 16, alas 9:30 ng umaga. Sa West pa rin, muling magbabalik ang NBA's best Oklahoma City Thunder sa Conference Finals matapos itong dispatchahin ang league favorite na Los Angeles Lakers 115-110 sa Game 4 ng West Semis. Walang naging panama ang Purple and Gold sa opensiba ng Thunder Squad nang muling pumukol ng 30 bombs si reigning MVP Shai Gilgeous-Alexander na sinamahan din ito ng 8 assists. Maganda rin ang nilaro ni sophomore guard AJ Mitchell matapos ang 28 points, 4 assists, 4 steals at 3 rebounds. Sa kabilang banda, huli na ang pag-step up ni Lake Show star Austin Reeves matapos masayang ang 27 points na bigay nito kasama ang 7 rebounds at 2 blocks. Samantala, kasalukuyang naghihintay ang Oklahoma sa West Semis Series sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs para sa inaabangang Western Conference Finals. Sa East naman, tuluyan ng tinapos ng New York Knicks ang kampanya ng Philadelphia 76ers sa 2026 postseason matapos ang isang dominanteng 144-114 win sa City of Brotherly Love sa Pennsylvania. Isang blowout Game 4 win ang naibulsa ng ganadong Knicks sa pangunguna ng kanilang energy guy na si Miles McBride na kumamada ng 25 big points habang hindi pa rin napuputol ang magandang round 2 performance ni Knicks star guard Jalen Brunson na nagbigay ng 22 markers, 6 dimes at 4 boards. Double-double 17 points at 10 dimes naman ang inihatid ni New York big man Karl Anthony Towns para tuluyan nitong walisin ang Phillies sa playoff contention. Sa ngayon, hawak na ng Knicks ang unang pwesto sa East Finals bracket kung saan naghihintay ito sa mananalo sa bakbakang Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons. Sa tennis, abante na si world number 1 Jannik Sinner sa quarterfinals ng ginaganap na Italian Open matapos dispatchahin ang kababayan na si Andrea Pellegrino sa 2 sets, 6-2 at 6-3. Pinatumba ng Italian netter ang qualifier na si Pellegrino sa harap ng Stadio Central crowds sa Rome, Italy, kung saan napasa kamay nito ang dalawang set nang walang bahid ng tiebreak at hawak ang 63-45 edge sa total points. Nagkatalo ang dalawang right-handed Italian sa kaniga nilang form at precision sa clay courts kung saan isang kalmadong Sinner ang humarap sa kalaban nito dahilan para maselyuhan ng panalo. Dahil sa panalo, aalagwa na ang 24-year-old sa susunod na round kung saan nakatakda nitong makatapat ang Russian tennis star na si Andrei Rublev sa quarterfinals ng Italian men's singles. Ikinalungkot ng NBA community ang biglaang pagkamatay ng dalawang basketball personalities na sina Memphis Grizzlies forward Brandon Clark at journeyman na si Jason Collins. Binawian ang buhay si Collins matapos ang mahabang paglaban sa sakit na brain cancer kung saan matatandaang na-diagnose na mayroon itong multiform glioblastoma noong nakaraang Disyembre. Matapos ang naturang diagnosis, agad ding sumailalim sa mahabang treatment and medication ang dating Brooklyn Nets big man. Matatandaang naging matunog ang pangalan ni Collins nang maging kauna-unahan itong openly gay NBA player matapos niya itong i-anunsyo kasunod ng 22-game stint nito para sa Nets franchise. Nag-retire sa pro scene ang veteranong big man matapos ang 13-year career sa iba't ibang koponan sa loob ng liga. Samantala, namataan naman sa loob ng kanyang tinitirhan ang Memphis Grizzlies forward na si Brandon Clark matapos ang isang 911 medical emergency call. Isa sa tinitingnang sanhi ng pagkamatay ng dating Grizzly ang drug overdose matapos itong makitaan ng iba't ibang drug paraphernalia sa naturang bahay kung saan kasalukuyan
kasalukuyan ding hinihintay ang otopsiya sa katawan upang tiyakin ang dahilan nito. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ang Grizzlies front office sa dati nitong player at sinabing naging malaking parte ito hindi lamang ng koponan kundi ng buong syudad ng Memphis. Nagbahagi rin si Grind City star Ja Morant sa kanyang social media account ng ilang alaala kasama ang dating teammate na naging bahagi ng bagong grit and grind era ng koponan noong 2022 season. Napili ng naturang koponan ang 6'8" forward noong 2019 draft matapos maging 24th pick ng Oklahoma City Thunder kung saan isang playing year ang tinagal nito sa men's basketball team ng Gonzaga Bulldogs. Nag-average si Clark ng 10.2 points, 5.5 rebounds at 1.3 assists para sa 309 games played sa kanyang 7 taong pananatili sa Grizzlies. Justin Ilano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.